Naranasan mo na bang mapahiya at mababaan ng tingin sa harap ng maraming tao dahil lamang sa iyong kahirapan? Naranasan mo na bang husgahan ang iyong pagkatao at ang katapatan ng iyong pag-ibig nang dahil lang sa butas niyong tsinelas at lumang mga damit? Ang kwentong ito ay magpapakita na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ningning ng salapi, kundi sa busilak ng puso na nananatiling matatag sa gitna ng matinding pagsubok ng buhay. Pero bago natin simulan ang istorya, mga kawanatels, ay baka po pwedeng makahingi ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga uploads. Malamig ang gabi at walang humpay ang patak ng ulan sa bubungang tanso ng maliit na paupahan ni Nasara. Habang nakatingin sa kisame na may tumutulong tubig, naramdaman niya ang pait ng kanilang sitwasyon. Si Sarah ay isang simpleng kahera sa isang sikat na butika, habang ang kanyang kasintahan naman na si Carlo ay isang hamak na delivery rider. Araw-araw, ang kanilang pagsasama ay binabalot ng hirap, pagod, at higit sa lahat, ang walang katapusang panghahamak ng mga tao sa paligid nila. Sarah, huwag kang mag-alala. Madalas na bulong sa kanya ni Carlo habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang magaspang ngunit mapagkalingang mga kamay nito. Lilipas din ang bagyong to. Ang mahalaga naman, magkasama tayong dalawa. Natatakot lang ako, Carlo. Ikbi ni Sarah. Pakiramdam ko, kahit anong kayod natin, hindi tayo tinatrato ng tama ng mundo dahil lang sa mahirap tayo. Ang tingin ng mundo ay pansamantala lang, mahal ko. Ang mahalaga ay kung sino tayo sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Nakangiting sagot ni Carlo. Tila hindi man lang natitinag sa bigat ng kanilang buhay. Kinabukasan, nagpasya silang kumain sa isang simpleng karinderya malapit sa pinagtatrabahuhan ni Sarah. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok ang pinsan ni Sarah na si Brenda, kasama ang mayaman nitong kasintahan na si Javier. Si Brenda ay kilalang mapagmataas at palaging ikinukumpara ang sarili kay Sarah. Oh, look who's here! Malakas na wika ni Brenda na naging dahilan upang mapatingin ang ibang mga kumakain. Sarah, hanggang ngayon ba naman ay sa mga ganitong maduming lugar pa rin kayo kumakain ng rider mong boyfriend? Naramdaman ni Sarah ang init sa kanyang mga pisngi. Brenda, pakiusap. Kumakain kami ng maayos dito. Huwag mo kaming guluhin. Tumawa ng mapang-uyam si Javier at inilabas ang susi ng kanyang bagong sports car. Alam mo bro, bali ni Javier kay Carlo. Magkano ba ang boundary mo sa loob ng isang araw? Baka gusto mong ibenta ko na lang sa'yo ang luma kong gulong. Mukhang mas mahal pa yon kaysa sa isang buo mong motor. Yumuko si Sarah sa matinding hiya. Ngunit nagulat siya nang makitang kalmado lamang si Carlo. Walang makasang galit o takot sa mga mata nito. Bahagya pa nga itong ngumiti habang sumusubo ng pagkain. Maraming salamat sa alok, sir. Mahinahong sagot ni Carlo. Pero maayos pa naman po ang motor ko. Sapat na po ito para maihatid ko ang aking mahal ng ligtas. Ano ba yan? Napakawalang ambisyon. Asik ni Brenda. Sarah, mag-isip-isip ka nga. Papanaw kang dilat kapag nagkaroon ka ng pamilya sa lalaking yan. Isang hamak na rider na walang mararating sa buhay. Nang makaalis ang dalawang mapang-api, hindi na napigilan ni Sarah ang maiyak. Carlo, bakit hindi ka lumaban? Bakit hinahayaan mo lang silang tapakan tayo? Hindi ka ba nasasaktan? Hinawakan ni Carlo ang kamay ni Sarah
at pinisil ito. Sarah, ang asong kumakahol ay hindi dapat binabato ng ginto. Hayaan mo na sila. Walang halaga ang kanilang mga salita dahil hindi naman nila alam ang totoong halaga natin. Kahit naibsan ang lungkot ni Sarah sa mga salita ng kasintahan, hindi pa rin nawala sa kanyang isip kung bakit ganoon na lamang karelax si Carlo sa tuwing hinahamak sila. Tila ba may kung anong lakas ng loob ito na hindi niya maunawaan. Pagkalipas ng ilang linggo, naging mas madalas ang pag-alis ni Carlo sa kakaibang mga oras. Napansin din ni Sarah na may mga pagkakataong may sumasagot sa mamahaling telepono na bigla na lang nitong itinatago kapag lumalapit siya. Isang hapon, habang walang pasok si Sarah, nakita niya si Carlo na sumakay sa kanyang lumang motor. Dahil sa lumalalim na pagdududa at pag-aalala na baka nasasangkot ito sa masamang gawain dahil sa kahirapan, nagpasya si Sarah na sundan ito gamit ang isang arkiladong tricycle. Manong, pakiusap, sundan natin ang motor na yun. Huwag po kayong masyadong lalapit. Pakiusap ni Sarah sa driver. Sige Neng. Mukhang patungo yan sa direksyon ng Riles. O kaya sa may eksklusibong subdivision sa unahan. Sagot ng driver. Laking gulat ni Sarah nang lampasan ni Carlo ang mga squatter na lugar at dire-diretsyong pumasok sa malawak at napakahigpit na subdivision ng Villa de Oro. Ang lugar kung saan nakatira ang pinakamayayamang pamilya sa bansa. Huminto ang tricycle sa tapat ng malaking gate ng subdivision. Neng, hanggang dito na lang ako. Hindi pinapapasok ang tricycle dyan. Wika ng driver. Nagbayad si Sarah at nagpasyang maglakad ng palihim. Sinundan niya ang pamilyar na tunog ng motor ni Carlo hanggang sa huminto ito sa tapat ng isang naglalakihang mansyon. Ang mansyong iyon ay may matatayog na gintong gate. Nagtataas ang mga pader na nababalutan ng mga mamahaling sasakyan at mga mamahaling halaman. At may mga security guard na armado ng mga dekalibre. Nanlaki ang mga mata ni Sarah nang makita ang sumunod na nangyari. Ang mga security guard, sa halip na harangin o sitahin si Carlo dahil sa suot nitong luma at kupas na uniforme ng rider, ay biglang tumayo ng matuwid. Nagsaludo at sabay-sabay na yumukod ng napakababa. Magandang hapon po, Senyorito Carlo. Malakas na bati ng mga gwardya na dinig ni Sarah mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng isang malaking puno. Bumukas ang dambuhalang gate. Pumasok si Carlos sakay ang kanyang lumang motor. Lumabas mula sa loob ng mansyon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng napaka-eleganteng butler suit kasama ang dose-dose ng mga kasambahay na nakapila sa magkabilang gilid ng malawak na daan. Welcome home, Sir Carlo. Wika ng matandang butler habang tinatanggap ang helmet nito. Napahawak si Sarah sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay pumalo ng napakabilis dahil sa labis na kalituhan, takot at pagkabigla. Sino ba talaga si Carlo? Magnanakaw ba siya? O nagpapanggap lang ba siyang mahirap para pagluruan ako? Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis na tumakbo patungo sa gate. Carlo! Sigaw niya. Napatigil si Carlo. Lumingon siya at doon ay nakita ang umiiyak na si Sarah. Agad na humarang ang mga gwardya, ngunit itinaas ni Carlo ang kanyang kamay upang patigilin ang mga ito. Hayaan niyo siya. Siya ang aking reyna. Utos ni Carlo sa malamig ngunit makapangyarihang tinig.
Dahan-dahang lumapit si Sarah habang nanginginig ang buong katawan. Carlo, ano to? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Bakit ka tinatawag na senyorito? Niloloko mo lang ba ako? Huminga ng malalim si Carlo. Lumapit siya kay Sarah at tinawakan ang magkabilang balikat nito. Sarah, magpapaliwanag ako. Pumasok tayo sa loob upang makapag-usap tayo ng maayos. Hindi. Dito mo sabihin sa akin. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Sarah habang umaagos ang kanyang mga luha. Ako? Ako si Carlo Alcantara. Mahinahong sagot ng lalaki. Ang kaisa-isang tagapagmana ng Alcantara Group of Companies. Tila gumuho ang mundo ni Sarah sa kanyang narinig. Ang Alcantara Group, ang pinakamayamang korporasyon sa bansa na nagmamay-ari ng mga shipping lines, real estates, at maging mga botika kung saan nagtatrabaho si Sarah bilang isang kahera. Naglalaro ka lang ba? Bulong ni Sarah na tila nawawalan na ng lakas. Kaya pala, kaya pala hindi ka natitinag kapag hinahamak tayo ni Brenda dahil alam mong bilyonaryo ka. Habang ako, totoong naghihirap. Pinanood mo lang akong umiyak at magtiis dahil gusto mong makakita ng palabas. Hindi, Sarah. Hindi ganoon yun. Pakiusap ni Carlo habang dahan-dahang inakay si Sarah papasok sa loob ng mansyon. Naupo sila sa isang marangyang sala na may malaking chandelier sa kisame at mga mamahaling sofa. Naghain ang mga kasambahay ng tsaa, ngunit hindi ito ginalaw ni Sarah. Nanatili siyang nakatingin kay Carlo na ngayon ay napapaligiran ng karangyaan na dati ay sa telebisyon lamang niya nakikita. Bakit, Carlo? Bakit kailangan mong magpanggap na rider? Tanong ni Sarah sa mas mahinahong tono, ngunit puno pa rin ng pait. Tumingin ng diretso si Carlo sa mga mata ni Sarah. Noong pumanaw ang aking mga magulang, noong ako ay 20 taong gulang pa lamang, napakaraming tao ang lumalapit sa akin. Lahat sila ay nagpakita ng kabaitan pero sa huli, ang pera ko lang ang gusto nila. Ang huli kong kasintahan ay pinagtaksilan ako matapos niyang makuha ang milyong-milyong piso mula sa aking mga account. Yumuko si Carlo at nagpatuloy. Dahil doon, nawalan ako ng tiwala sa mundo. Pakiramdam ko, walang sino mang mamahalin ako para sa kung sino ako, kundi para lamang sa kung anong mayroon ako. Kaya nagpasya akong mamuhay ng simple. Iniwan ko ang mansyong ito sa pangangalaga ni Nestor at nagpanggap akong isang mahirap na rider. Doon, doon kita nakilala, Sarah. Nakilala mo ako sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Uwi ka ni Sarah. Oo, at doon ko nakitang isang babaeng handang magtiis. Isang babaeng hindi naghahangad ng karangyaan, kundi ng tapat na pagmamahal. Noong binigyan mo ako ng kalahati ng iyong baon, kahit alam kong wala ka na ring pera, doon ko napatunayan na ikaw ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Emosyonal na pahayag ni Carlo. Inihilig ni Sarah ang kanyang ulo. Sana ay sinabi mo sa akin ng mas maaga. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat dito. Ang layo ng mundo natin, Carlo. Diyan ka nagkakamali, Sarah. Gumiti si Carlo, ngunit may halong lungkot at misteryo ang kanyang mga mata. Dahil ang totoo, may mas malalim pang dahilan kung bakit kita hinanap. Napakunot ang noo ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Carlo at lumapit sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng sala. Ipinakita nito ang larawan ng dalawang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan.
habang masayang nagkakamay sa harap ng isang gusali. Kilala mo ba ang lalaking nasa kaliwa? Tanong ni Carlo. Tinitigan mabuti ni Sarah ang larawan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang lalaking may bigote at may mababait na mata. Papa, bulong niya. Si Papa Eduardo yan, pero paano? Sabi ng tiyahin ko, pumanaw si Papa. Nabaon sa utang pagkatapos masunog ang aming lumang bahay. Iyan ang malaking bagay na dapat mong malaman, Sarah. Seryosong saad ni Carlo. Ang tatay mo, si Don Eduardo Diaz, ay hindi pumanaw na mahirap. Siya ang orihinal na kasosyo ng aking ama sa pagtatayo ng Alcantara at Diaz Group. Katunayan, kalahati ng lahat ng nakikita mo ngayon, ang mansyong ito, ang mga kumpanya, ay pagmamay-ari ng pamilya mo. Napatayo si Sarah mula sa kanyang upuan, tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi, hindi maaari. Kung mayaman si Papa, bakit? Bakit ako lumaking mahirap? At bakit ako itinapon sa ampunan ng aking tiyahin matapos pumanaw ni Papa? Huminga ng malalim si Carlo at kumuha ng isang makapal na folder mula sa lamesa. Dahil ang tiyahin mo, ang ina ni Brenda, ay nakipagsabuatan sa isang tiwaling abogado upang palsipikahin ang huling habilin ng iyong ama noong bata ka pa. Ninakaw nila ang lahat ng iyong mana at upang hindi ka maging hadlang, itinapon ka nila sa ampunan at pinalabas na wala silang alam sa iyong kinaroroonan. Ginamit nila ang pera mo upang magpayaman habang ikaw ay nagtitiis sa hirap. Umiyak ng malakas si Sarah habang binabasa ang mga dokumento. Nakasulat doon ang lahat ng katotohanan. Ang mga pirma, ang mga ilegal na transaksyon ng pamilya ni Brenda, at ang katunayan na siya ang nag-iisang tagapagmana ng Diaz Estate. Ibig sabihin, hikbi ni Sarah, ang perang ipinagmamayabang ni na Brenda at Javier ay pera ko. Eksakto, Sarah. Galit na wika ni Carlo. Noong nahanap kita, maaari ko sanang ibigay agad sa iyo ang lahat. Pero kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong kumuha ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanilang krimen nang walang kawala. At higit sa lahat, gusto kong makasigurado na kapag nakuha mo na ang lahat ng sayo, may isang lalaking magtatanggol sayo, hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil mahal ka niya ng buong puso. Lumuhod si Carlo sa tapat ni Sarah at hinawakan ang mga kamay nito. Sarah, patawarin mo ako kung nilihim ko ito sa'yo. Ngunit ginawa ko ito upang protektahan ka at upang mabigyan natin ng hustisya ang iyong mga magulang. Napayakap si Sarah ng mahigpit kay Carlo. Ang lahat ng galit, kalituhan at sakit ay napalitan ng labis na pasasalamat at ng pagmamahal. Salamat, Carlo. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ngayon, Sarah, bulong ni Carlo, na may mapang-aping ngiti sa kanyang labi. Oras na para ibalik sa kanila ang lahat ng sakit na ipinaranas nila sa atin. Pagkalipas ng 3 araw, nagdaos ng isang engrandeng charity gala ang Alcantara Group sa pinakamarangyang hotel sa lungsod. Ang lahat ng mga kilalang personalidad, negosyante at mga mayayaman ay naroon. Kabilang sa dumalo ay sina Brenda at Javier na nakasuot ng mga mamahaling damit na binili gamit ang ninakaw na yaman mula kay Sarah. Javier, sigurado ka bang makakausap natin ang Alcantara Group ngayong gabi? Lalo na si Mr. Alcantara? Tanong ni Brenda habang nag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas sa harap ng salamin. Kailangan nating makuha ang kontrata
para sa bago nilang shipping line. Oo naman babe, malakas ang koneksyon ko rito. Mayabang na sagot ni Javier. Kapag nakuha natin yun, mas lalo tayong yayaman. Hindi tulad ng pinsan mong si Sarah, na malamang ay naglalaba ngayon ng mga maduming basahan. Tumawa si Brenda. Huwag mo nga binabanggit ang pangalan ng hampas lupang yan dito. Nakakasira ng gabi. Biglang nagsara ang mga ilaw sa bulwagan at isang solong spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Umalingaw-ngaw ang boses ng Master of Ceremonies. Ladies and gentlemen, let us welcome the Chairman and CEO of Alcantara Group, Mr. Carlo Alcantara, and his fiancée, the rightful sole heiress of the Diaz conglomerate, Miss Sara Diaz Alcantara. Bumukas ang malaking pinto sa likod ng entablado. Lumabas si Carlo na nakasuot ng isang napaka-eleganteng itim na tuksido. Mukhang napakakisig at makapangyarihan. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang babaeng katabi niya, si Sarah. Si Sarah ay tila isang diwata sa kanyang suot na kumikinang na emerald green gown, na may suot na tunay na naglalakihang diamante sa kanyang leeg. Ang kanyang tindig ay puno ng karangalan at ng kagandahan. Nalaglag ang basong hawak ni Brenda at nabasag ito sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Javier at napanganga ito sa gulat. Hindi, hindi maaari yan, bulong ni Brenda habang nanginginig ang buong katawan. Si Sarah yan, ang pinsan kong mahirap. At, at si Carlo, ang driver. Bro, paano naging bilyonaryo ang rider na yun? Nauutal na wika ni Javier habang pinagpapawisan ng malapot. Dahan-dahang bumaba mula sa entablado sina Carlo at Sarah habang nagpapalakpakan ang mga tao. Diretso silang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Brenda at Javier. Ang mga tao sa paligid ay nagbigay daan sa kanila. Magandang gabi, Brenda. Magandang gabi, Javier. Malamig na bati ni Sarah. Sarah. Nautal na wika ni Brenda. Anong biro to? Bakit suot mo ang mga hiyas na yan? At bakit kasama mo ang rider na yan sa entablado? Siya ang tinatawag mong rider na walang mararating sa buhay, Brenda. Wika ni Sarah na may buong kumpiyansa sa sarili. At siya rin naman ang nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang sinusubukan niyong sipsipan. Ngumiti ng bahagya si Carlo at sumenyas sa kanyang likuran. Biglang lumapit ang 5 armadong pulis kasama ang isang sikat na abogado ng pamilya Alcantara. Mr. Javier at Miss Brenda, seryosong wika ng abogado. Hawak namin ang warrant of arrest para sa inyong dalawa at sa inyong ina. Kayo ay inirereklamo sa kasong estafa through falsification of public documents, grand theft, at systematic fraud laban sa nag-iisang tagapagmana ng Diaz Estate na si Miss Sara Diaz. Ano? Walang katotohanan yan. Di nyo kami pwedeng arestuhin dito. Sigaw ni Javier habang sinusubukang lumaban. Ngunit mas mabilis siyang pinasukan ng posas ng mga pulis. Pakiusap, Sarah. Pinsan mo ako. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Pagmamakaawa ni Brenda habang umiiyak at lumuluhod sa harap ni Sarah. Ang lahat ng mga tao sa gala ay nagsimulang magbulungan at kumuha ng litrato at video ng kanilang kahihiyan. Tumingin ng diretso si Sarah kay Brenda. Brenda, noong hinahamak niyo kami ni Carlo, hindi ba't wala kayong kaawa-awa?
At higit sa lahat, ninakaw niyo ang buhay na para sa akin. Itinapon niyo ako sa ampunan ng parang isang basura. Ngayong gabi, ang hustisya naman ang magpapasya. Ilabas na sila. Malamig na utos ni Carlo. Kaladkad ng mga pulis ang sumisigaw at nagmamakaawang sina Brenda at Javier palabas ng hotel. Ang kanilang marangyang buhay ay nagtapos sa isang iglap, habang ang kanilang mga pag-aari ay agad na na-freeze ng bangko upang ibalik lahat kay Sarah. Matapos ang kaguluhan, humarap si Carlo kay Sarah at hinawakan ang kanyang muka. Tapos na ang bagyo, Sarah. Nakuha mo na ang hustisya para sa pamilya mo. Salamat dahil naging sandigan kita, Carlo. Kahit noong wala pa tayong lahat ng ito, ikaw na ang pinakamalaking kayamanan ko. Nakangiting sagot ni Sarah habang may luhang gumugulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Ngumiti si Carlo at lumapat ang kanyang labi sa noo ni Sarah. At ikaw naman ang dahilan, ang nag-iisang dahilan kung bakit may kabuluhan ang kayamanan ko. Naging napakasaya at makahulugan ng buhay ni Sarah at Carlo. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ikinasal sila sa isang simple, ngunit napaka-eleganteng seremonya na dinaluhan lamang ng mga totoong kaibigan at mga taong nagmahal sa kanila noong sila ay wala pa. Hindi nila ginamit ang kanilang bilyong yaman para sa karangyaan lamang. Itinatag nila ang Eduardo Diaz Foundation upang magbigay ng libreng edukasyon, pabahay, at trabaho para sa mga mahirap na pamilya at mga delivery riders na tulad ni Carlo noon. Napatunayan nila sa buong mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa dami ng salapi sa bangko, kundi sa kakayahang magmahal ng tapat, magpatawad, at tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang kabanata. Kung minsan, ang mga taong pinakamababa kung ituring ng lipunan ay sila palang may pinakamalaking ginto sa kanilang mga puso at bukas. Huwag nating husgahan ang libro sa panlabas nitong pabalat dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga mata, kundi nararamdaman ng isang busilak na puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay o sa material na bagay. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay mananatili sa iyong tabi kahit sa gitna ng kahirapan at pangahamak. Higit sa lahat, huwag nating apihin ang ating kapwa dahil lamang sa kanilang kasalukuyan ng kalagayan, sapagkat ang gulong ng buhay ay patuloy na umiikot at ang Diyos ay palaging may nakalaang hustisya para sa mga may mabababang loob. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Baka pwede pong isulat nyo dyan sa baba or i-type kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, subscribe at makikiclick na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga susunod na uploads. Muli mga Kahuana Tels, palagi po tayong mag-iingat at God bless us all.